magkakaroon pa kayo babalik dito sa Marawi. Hindi ko alam ano ito. Wala kami sala sa Ginoo na na-apel kami. Dati, ito, maraming taong dumadaan dito tsaka maraming pwesto. Hindi talaga tulad nung una, maraming tao, crowded, lahat ng gusto mong makita, gusto mong bilhin, mahanap mo talaga dito sa Marawi. Kami yung mismo nagbubukas dito, ako pa ngayon nagkakat ng mga tela eh. May pwesto kami talaga dito. Tsaka nagde-deliver rin ako dito ng mga bag, mga Jansport. Nagkaroon ng bagong Marawi, maraming empra na nakita natin na hindi pa natin nakita noon. Parang naging design. Hindi siya napapanaginabangan ng mga ibang tao. Yung mismo yung mga may-ari ng lupa na to, hindi silang naginabang, ibang naginabang. Nasabi ko lang, sana mabalik yung dating Marawi. 4 to 5 years na po kami nakatira dito sa temporary shelter sa Bakwit Village. Siguro naka-4 na beses kaming palipat-lipat ng lugar. Wala na kami sa Marawi na parang yung struggle namin pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Iba pa rin po kasi yung talagang pinanggalingan mo. Kasi dito, syempre, bukod sa temporary, actually nag-end of contract na rin ito nung April 28. Naka-decide na rin po yung may-ari ng lupa na parentahin na lang po kami. Kahit hanggang ngayon naman, ramdam pa rin namin yung struggle namin na parang paulit-ulit pa rin kaming nasa gira, na nasa silent battles kami. Kasi syempre, sino ba naman may gusto na nakatira ka lang sa temporary shelter? Parang naiisip po natin na mas nauna pa yung mga ibang buildings na ipatayo kaysa doon mismo sa sirahan na sana naging priority na lang yung mga para wala nang nakatira ng mga ganito na mga temporary shelters. Nung makuha na namin yung susi, tinirahan na namin. Kahit walang ilaw, walang tubig. So sa sobrang ka-excited namin siguro dahil sobra na kaming nahihirapan doon sa mga shelters. May bahay nga kami, pero karamihan naman sa amin ay nahiyak na naman ako. Babae na kami. Pero karamihan sa amin hindi makakain. So sana magkaroon na ng solusyon ng problema ng Marawi City. Kami ay patuloy na lumalaban pa rin para sa kinabukasan ng aming mga anak. Kung tuloy-tuloy itong progress na mabilis masyado yung aming pagproseso, by the end of the year 2027, na proseso na lahat ng claims, so all of the evaluation needed in order to process the claim ay tapos na. So by the year 2028, pagbabayad na lang ang natitira sa mga claimants. Kung hindi man matapos ni Marawi Compensation Board ang kanyang mandato, the Department of Human Settlement and Urban Development will continue the work. So hindi po mapuputol ang programa ng gobyerno sa pagbabayad sa mga affected ng Marawi Siege. Same with the other shelters din, majority siguro wala rin silang madrasa. Last year, nag-start po kami na mag-open ng madrasa. Although wala pang building last year, pero ngayon may temporary na kaming building, so hinahanapan pa rin namin ng paraan. Kahit walang fund, nagagastusin. Ang mga bata ngayon ay sila yung papalit na next generation, kaya kailangan talagang maturuan sila or may kaalaman din sila. May naitulong din ang government, pero hindi pa rin yun sapat. Kaya
yun yung panawagan namin na sana kami ay balikan kasi marami pa yung pangangailangan ng bawat shelter at buong IDPs ng Marawi City, Lanao del Sur. Bilang 9 years na nagtiis din, na manirahan sa iba't ibang lugar, kung saan-saan na lang kami natatransfer. Yun po, yung magkaroon ng permanent shelter. Kasi ano po, yung mother ko matanda na. So parang iniisip ko lagi na hanggang kailan siya titira sa ganitong sitwasyon. Ay, dito kasi sa container na to, napakainit. Sobra. Siguro kung ako nakakaya ko, pero maaaring yung nanay ko hindi. Yung pangarap ko sa dalawa kong anak, siguro aside sa makapagtapos sila, ayoko rin na ma-experience nila yung ganito na siguro yung 9 years na pinagdaanan namin ng pamilya ko, yung palipat-lipat, ayoko na gano'n. Bigyan po ng pansin yung mga IDPs kasi sa totoo lang ho, nahihirapan po talaga. Lalo na po yung mga kabataan ngayon na nag-aaral dito sa lungsod ng Marawi. Pahirapan po talaga yung negosyo. Walang mahanap na magandang negosyo. Kaya yung iba mga IDPs talaga, umalis dun sa mga shelter gawa nung wala silang hanap buhay dun na maganda. Kasi kung titingnan natin, 9 years na yun. So ano yung hinihintay namin? May hinihintay pa ba kami? May mga tao pa ba na tutulong sa amin? May mga tao pa ba na bibigyan kami ng atensyon? Kailan ba kami magiging IDPs? Kailan ba kami magiging ganito?